Hello everyone, this is Teacher Vilms once again. And today's video, I would like to share with you my personal story about my hypothyroidism. Can we go closer now? Like that's too much now. Where your heart out of my sleep, cause to you. And the purpose of this video is to solicit opinions, suggestions, and your experience too. Pwede ninyong i-share so that we can create a community that would help each other, so I can benefit from your shared experience, and you too can benefit on my own experience. So, pag-uusapan naman natin ngayon yung tungkol sa aking operation. So, yung operation ko ay papalapit na this coming October 6. So, ngayon, naghahanda ako para sa aking operasyon emotionally. Kasi, matagal na sana akong gustong magpa-opera. Pero lang, nahihirapan na akong mag-adjust dahil sa aking trabaho nga. At saka, financially din. So, ngayon, na nakapag-decide na ako kasi kailangan ko na talaga siyang ipatanggal, meron naman akong konting doubts dahil ang sabi kasi sa akin ng aking doktor, dalawa kasi yung doktor ko ngayon. Yung isa, pareha silang espesyalista, pero yung isa, private. Ang operation ko sana sa kanya ay last August 19. Pero nag-shift ako nagbago ako ng isip dahil masyadong malaki yung gagastusin ko sa private. So, lumipat ako sa public, kaya para mas mabawasan yung gastos, dahil wala na akong trabaho ngayon. So, tas may mga estudyante ako, so dapat kailangan makatipid ako sa operasyon ko para may magamit pa para sa mga bata. So, ito ngayon, habang ako ay naghihintay sa aking operation, meron naman minsan naisip ko kung kailangan ko ba siyang ituloy or hindi. Kasi, ang sabi kasi sa akin ng aking doktor ngayon, yung bago, ko-opera sa akin ngayong October 6. Ang sabi niya sa akin, hindi daw guarantee na kapag ako ay naoperahan, mawawala na yung aking mga nararamdaman ngayon. So, 'di ba, isa sa purpose ko kung bakit ako nakapagdesisyong magpa-opera ay upang mawala yung aking mga nararamdamang hirap. Kagaya ng sakit sa tainga, sakit sa aking ulo, saka yung mga numbness, at saka yung mga fatigue na unexplainable fatigue. Yun, gusto kong mawala yun para maging effective naman ako sa aking trabaho. Kaya, gusto kong matanggal yung aking bukol. Pero ang sabi ng doktor ko, hindi daw yun guarantee. Kasi daw, tatanggalin yung aking bukol para lang maiwasan yung cancer. Kasi may nakikita naman pong thyroids. Aking latest na biopsy, may mga thyroids nang nakikita, which is it would be signs for cancer cells. So, kailangan na talaga siyang tanggalin para maiwasan na magkaroon ako ng cancer. Ayin ko pa ba daw na magkaroon ako ng cancer bago ko pa siya ipatanggal? So, yun ang pinaka-aim ng doktor kung bakit ako ooperahan. Habang yung gusto ko namang maoperahan ako para matanggal yung lahat ng aking nararamdaman. So, ang ibig sabihin kasi kasi ang gagawin sa akin ay total thyroidectomy. Ibig sabihin, buong thyroid ko ay tatanggalin. So, nagkaroon ako ng dalawang isip kasi sabi niya, pag natanggal na yung thyroid ko, habang buhay na akong magme-maintain ng levothyroxine at saka calcium and vitamin E. Then, yun lang ang sinabi niya. So, nagkaroon ako ng deeper, kumbaga, research pa. Hindi ako ang nagre-research. Kumbaga, nanood ako ng mga videos, mga doctors sa ibang bansa, kung ano at saka nanood din ako ng mga videos doon sa mga
pasyente na nagpatanggal ng kanilang thyroid. Iba ang kanilang naramdaman, iba-iba ang opinion at suggestion at naranasan. Yung iba okay lang, masaya sila sa resulta. Meron namang iba na ang pagpapatanggal daw ng thyroid is a big tragedy sa kanilang buhay kasi imagine wala ka ng thyroid, so wala nang responsible for metabolism at saka 'di ba? Ito yung ang thyroid natin kasi yung responsible, nagko-control ng ating energy. So, kapag wala ka ng thyroid, hindi ka na energetic. So, yung isa sa mga napanood kong videos, isang soldier na babae na sabi niya, yung desisyon niya na ipatanggal yung kanyang thyroid, ay yun yung pinaka-the biggest niyang mistake na nagawa sa buhay. Sana daw hindi niya yon ginawa at naghanap siya ng ibang paraan para gumaling yung kanyang thyroid problem. So, yung iba naman, ang dami nilang mga, base sa kanilang mga naranasan, ang daming nangyari sa kanila, series of lab tests, paulit-ulit na mga lab tests para lang mabalance yung disbalance yun, okay, maaaring magka-problema ka, maraming problemang mangyayari, o marami kang maramdaman. So, yun, yung isa nga, nanigas yung kanyang, mula sa paa niya hanggang dito, banda nanigas yung mga kamay niya, na ganito, pagkatapos niyang operahan, dahil nag-bag down yung kanyang calcium level. So, kailangan ng, i-adjust yung intake niya ng calcium, pumunta naman ulit sa hospital, tapos nag-lab test ulit, ganun para ma-regulate yung calcium at saka yung levothyroxine. So, sabi ko, pag gano'n ang mangyari sa akin, tas wala akong pera, okay lang yun sa kanila kasi yung mga tao naman sa ibang bansa ay meron talaga silang pera pang pagamot. Pero dito sa Pilipinas, nako, hindi lahat ng tao, dito tayo nahihirapan. Kaya nga, yung sakit nating mga Pilipino ay, hindi gumagaling kasi wala tayong sapat na pera pang pagamot. Yun. So, guys, kung meron kayong suggestion, meron kayong experience tungkol dito, paki-comment naman, especially yung mga nakaranas na naoperahan, ano ba yung mga naranasan ninyo, ano yung mga complications ninyo, paki-share naman. Tulungan niyo naman ako na magdesisyon kung ipatanggal ko ba yung aking bukol o hahanap ako ng ibang paraan para ako ay gagaling. So, kailangan ko ang inyong tulong, ang inyong kumbaga suggestion, opinion. So, please comment down below. Aabangan ko ang inyong komento para po ako ay malinawan, tulungan ninyo akong makapagdesisyon kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Maraming salamat po. Marami pa akong i-upload na videos regarding hypothyroidism. So, pwede rin kayong mag-request kung ano yung gusto ninyong video related sa thyroid problem. Mag-upload ako. Marami pa akong mga experiences na i-share ko sa inyo on the next video. Thank you so much for watching.